Mag-add po tayo ng 400 grams, 245 grams na flour. I-sift lang po natin para kung may buo-buo man. Baking powder. Tapos baking soda. 1/4 teaspoon salt. Yung full ingredients po, isasulat ko na lang po sa description box. Tapos, 7 cocoa powder, 75 grams. Para mas mabilis, push natin using this spoon. Mixing spoon. I-mix lang po natin. Mix natin siya ngayon ng mabuti para mamaya pag maglagay ka ng liquid, hindi siya magbuo-buo. Mabilis lang yung pag-mix mo. Tapos, i-bake na po natin. I-set aside lang po natin. Tapos, ito, 240 ml na hot water. Tapos, maglagay po tayo ng instant coffee. Kahit anong coffee, basta instant siya. 2 tablespoon. 1. Tunawin lang po natin. So, pag matunaw na po yung instant coffee, buhos lang po natin dito. Tapos, mix lang po natin ng mabuti. Mix lang po natin ng mabuti. Yan, diba? Mabilis lang siyang ma-mix. Yung ingredients. Hot milk. 240 ml na hot milk. Hot or warm. Minicrowave ko lang po siya para kasi galing siya sa refrigerator. So, i-mix lang po natin ng mabuti. 120 ml na oil. Mix. Yung ating, ilagay po natin yung ating flavoring. Room essence yung ginagamit ko po. Kasi mas siya, mas masarap ko siya at mabango. Mabango siya sa cake. So, ang ganda na ng kanyang consistency. Egg, 2 eggs. Add po natin yung ating 2 eggs. Natin mabuti para mahalo ng mabuti yung egg. Kaya nga pala guys, naglagay ako ng parchment paper. Kasi sabi nila non-stick to, pero para mas mabilis pa rin, para sure na matatanggal yung cake, lalagyan pa rin natin po ng parchment paper or cocoa powder, ayan, butter or oil, tapos lalagyan natin ng cocoa powder para mas madali siyang matanggal. Tapos ito naman din, linagyan ko din ng parchment paper sa base niya para hindi tayo mahirapan matanggal. Ayan. So 0 dapat. Let's see, 503. Tapos
Ibuhos na lang natin lahat dito. So, i-bake na po natin ito. I-assemble na po natin yung cake. Depende po sa inyo kung gagamit kayo ng ganitong tools. Ako kasi hindi ako pa-expert mag-slice na walang tools. So, para mabilis ko lang siya matanggal, naglagay ako ng plastic para matanggal ko siya agad. So, lalagay ko muna yung first layer. Tapos, nagawa na po ako ng chocolate frosting. Yung video at procedure po ay nasa aking YouTube channel. At yung recipe po ay nasa aking YouTube channel. So, i-check nyo na lang po. Para hindi po maba yung video, hindi ko na lang po sinali dito. So, ayan, i-fill lang po natin. Nasa inyo lang po yun. Depende po sa inyo kung maglalagay kayo ng strawberry. So, naglagay ako ng strawberry para mag-add ng flavor sa aking cake. Ayan, so lagay po natin yung second layer ng cake. At i-refrigerate ko lang po ito kasi nga para hindi matunaw yung aking icing. So, yung gagawin ko dito sa second cake ko ay same procedure po sa kanina. Lagyan ko ng chocolate frosting, tapos lagyan ko din siya ng strawberry. So, ito guys ay hindi ko siya lalagyan ng icing. Bale, diretso na yung pag-decorate nito. Ang importante, yung chocolate frosting po ay hindi siya mainit. Kasi lalagyan ko siya ng marshmallow agad para sa decoration ko. Para kumapit pa, mas maganda na basa yung kanyang frosting. Kasi pag malagay na to siya sa ref ay magda-dry na po yan. Tapos ang mangyayari kasi yung gamit ko na chocolate frosting ay ano lang po siya, simple lang at wala siyang masyadong, hindi siya naman chocolate ganache. Kaya ang mangyayari dito pag ganito lang yung i-cover nyo lang ng ganito ay magka-crack po to siya pag malagay nyo na siya sa refrigerator. Kaya pwede nyo din gayahin yung aking design. Lagyan nyo agad siya ng marshmallow pag natapos nyo na siyang i-frosting. Makover lahat. Ayan. So, tapos na po siya. Ayan. Ready na po yan. Lagyan nyo ng decoration. Or ready to serve na din siya kasi yung chocolate frosting kasi ay ano naman siya. Pwede siyang kahit hindi siya i-ref, masarap talaga siya. Ayan na yung aking final product. So, dinagyan ko na siya ng frosting sa whipped cream lang yung gamit ko para malinis yung pagsulatan ko siya ng happy birthday. Ayan, dahil nasa Italy tayo, so bon compleanno. So, para to sa anak ko, kaya yung pangalan niya yung sinulat ko. So, simple lang naman yung cake natin kasi yan yung gusto niya. Simple lang. At ako na daw yung bahala, no? So, dahil dalawang beses kami magse-celebrate, hapon dahil pupunta yung classmate niya, at sa gabi, ayan, gagawa ako ulit ng isang cake para sa family naman to. Simple lang din. Ito naman ay magka-cover lang ako ng whipped cream. Isang ingredients lang talaga. Whipped cream lang talaga yung gamit ko. Tapos kukulayan ko lang siya ng simple lang din. Ayan, pasensya po sa ingay. Yung ginawa ko po ay plain lang muna, walang kulay na frosting. Whipping cream lang to. Mayroon na po akong video nito kung paano ko siya ginawa. Nasa YouTube channel ko din po. Kung interested po kayo, i-check lang ninyo po. At nag-mix lang naman ako nito. Kahit walang gamit na stand mixer or electric mixer. So, kailangan malakas lang yung ating arms. I-mix lang po natin ng mabuti hanggang mag-double yung kanyang volume. Tapos, spreadable consistency na siya. Katulad ng sa akin. Wag lang po natin din yung over-mixing kasi nga hindi din siya maganda tingnan at medyo mahirapan tayo
trabaho niyan, mag-work. So, ayan, i-ano ko lang siya, i-cover ko lang siya ng mabuti or hanggang kontento na ako sa kanyang itsura ng cake, no? Para sa second layer naman, second covering. Dahil maglalagay ako dito ng kulay, so hindi naman lahat, hindi ko siya muna imimix mabuti para maging okay na yung kanyang kulay ng whipped cream, no? Kasi nga yan, yung style ko na gagawin ay medyo parang minimalist cake siya. Tapos minix ko na din siya para mamix lahat yung kulay. Maging blue na talaga yung kulay ng whipped cream para sa aking decoration. Ayan, shell lang po yung decoration natin. Simple lang din po. Madali lang talaga siyang gawin pag may tools kayo sa bahay. Ayan, pwede na natin siyang lagyan din ng sprinkles kung gusto ninyo. Lagyan ko din ng sprinkles sa gilid ng ating cake. Yan, sa baba lang yung aking lalagyan para naman hindi siya masyadong makover ng sprinkles. Yung gamit ko po sa pag-write ng cake ay whipped cream lang din po.